Hello mga mi, for today's video, samahan nyo kami mag-harvest tayo ng pinya. Alas 5, medyo pa nga lang yan ng umaga mga mi at ginising na nga ako ng kapatid ko. Napag-usapan nga namin kasi kagabi na mag-aga kaming mag-harvest ngayon kasi maagang pupunta dito ang magbibili ng pinya. Hindi na nga kami nagbayad ng tao mga mi para tutulong sa amin magpitas. Kami-kami na lang dito at nagtutulong-tulungan. Para nga din na hindi na masyadong magastos. At sobrang grateful nga ngayong araw mga mi kasi nga may blessings tayo at napakaganda pa nga ng weather ngayong umaga. Iniwan ko nga lang muna si Sam saglit kina mama para nga makapagtulong ako dito makapagpitas sa aking mga kapatid. At ang tanging binayaran nga lang namin mga mi ay yung taong para tumulong maghakot nito papunta doon sa itaas ng tuktok ng bundok. Mas maganda nga sana kung malapit lang ito sa sakayan pero malayo-layo talaga. Kailangan pa talaga buhatin nila papa at mga kapatid ko para doon sa kargahan. At sa mga kapwa ko pala nanay na mahilig bumili ng pinya, ito may ibigay akong tips sa inyo mga mi. Pag bibili kayo ng pinya mga mi, mas maganda pag wag nyo piliin yung yellow na kulay na talaga. Yung pipiliin nyo ng medyo green pa nga doon sa itaas kahit medyo yellow lang doon sa baba sa may puno niya. At ito nga pala yung hinawakan ko na seedling mga mi, yun po yung tinatanim. Pwede naman po yung corona kung magtanim kayo ng pinya pero matagal po siya mamunga. At mas maganda nga mi, mapagbili kayo ng pinya ay piliin yung medyo malaki-laki yung mga mata. And if nakita nyo nga mi, yung bahay ko ay nasa harap at doon nga sa tuktok ng bahay ko kailangan dalhin tong mga pinya. Hanggang doon lang kasi kaya ng multicab dumaan mga mi pero mas okay na din. At masaya nga pala kami mi kahit papano compare last year ay medyo mahal-mahal na nga yung kilo. Habang nga pala ako'y namimitas na ihirig ko na nga itong maliit na babae na umiyak kaya hinatid muna ni mama dito sa akin. Kaya yan mga mi, habang ako'y namimitas ayan nga nag-iingay na siya kasi gusto niya yang umuwi, nagugutom na siguro. Alas 6 nga pa pala lang umaga yan mi at wala pa nga kaming almusal. At maganda nga mag-harvest mga mi na hindi pa masyadong mainit. Ayan at kakasikat nga lang pala ng araw kaya dala pagpapainit na lang din ito kay Sam na nandito kami sa pinyahan. Medyo nang hapdi-hapdi na nga pala yung kamay ko mi dahil nga masakit talaga pag mag-harvest ng pinya. Hindi kasi ako nakapangbili ng gloves na pang-harvest. Well anyways mga mi ay umuwi na nga muna ako kasi nga papakainin ko pa itong si Sam. Papaliguan ko muna itong si Sam mga mi tapos papakainin ko ng almusal at makatulog na nga. So fast forward mga mi, bumalik nga ako dito sa pinyahan at ito na nga muntikan ng malapit na ma-harvest ng mga kapatid ko. Dalawa nga lang kasi silang nag-harvest mga mi at yung dalawa din ay nagbubuhat papunta doon sa tuktok. Pagka maya-maya nga lang mga mi ay dumating na nga din yung magbibili ng pinya at yun nga napatanong ako kung magkano ang kilo ngayon. At sabi nga na magbili ay 15 pesos po per kilo yung mga lalaki at 70 pesos naman yung maliliit. Kaya mas okay na din compared last year kasi last year talaga ay tag 9 hanggang 10 lang talaga yung kilo ng pinya. Anyways mga mi, dito nga pala banda ay hindi pa siya ready to harvest. Mga susunod pa siya na buwan ma-harvest. At ito nga pala si Papa nagbubuhat ng pinya papunta dito sa tuktok. And if nakikita nyo nga mga mi, sobrang maaliwalas po ang himpapawid natin ngayong araw. Dito nga pala minsan sa probinsya mga mi, pag hindi dito magpunta yung bibili ng pinya ay kailangan nga naming kalisahan papunta doon sa barangay namin. Sa mga naghihingi nga po pala ay nako, magpunta kayo dito sa bahay mga mi. Well anyways mga mi, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po Lord sa blessings.